Hello everyone. Welcome back to Buhay Amerika with Ate D. Ayan po, medyo maulan po ang araw na ito. Ayan. Pero alam niyo po, nandito po ako sa Biliran, Naval. Ito po ay part ng parang kadugtong siya ng Leyte. Pero siyempre, alam naman natin na nag-separate ito sa Leyte many years ago. Kaya alam niyo po, napakasarap po ng feeling na nandito. At ngayong araw na po ito ay nag-attend po ako, parang special request ba, na nag-attend po ako ng binyag ng anak po ng isang subscriber ko po yun sa YouTube natin. Ayan, at nag-subscribe din po ako sa kanya. Bali, followers niya po ako. Tapos nung bandang huli po ay nag-follow na rin po siya sa akin. At yan nga po ang yung nabigyan tayo ng pagkakataon na bisita sa lugar nila. Kasi celebration po, double celebration, binyag at birthday. Nag-1 year na po ang kanyang nag-iisang anak. Sa ngayon ay hindi natin alam kung magkaroon pa ng anak in the future. But anyway, mayroon po silang marami ka pong makikita dito kasi napakagandang napakagandang parang gubat siya na talagang punong-puno po ng mga kahoy. At yan po sa nakikita niyo po sa background natin, yan po. Tapos tingnan niyo po, umuulan, talagang matawag natin na rin forest, Ayan po. Ay, tingnan niyo naman po ay talagang hindi ko po mapaliwanag kung anong feeling, yung experience po ba na ganito. Oo, ang tagal-tagal ko po na gusto ma-experience ulit ng ganitong umuulan, tapos nasa balkonahe ka lang, nakikinig ng ulan at yung yung talagang napipil mo yung ulan, medyo basa-basa ng konti, ganun-ganun. Yung angge ang tawag sa Tagalog. Ambi-ambi naman sa aming language na Ilonggo. Ayan. Tapos tingnan nyo naman po, hindi po talaga ako mapakalitan. I'm very in love right now with this nature. Nature, the ulan or ang pag-ulan-ulan at saka ito po yung yung ambience. Napakaganda po. Very relaxing. Parang makakalimutan mo lahat ng utang mo. Oo, totoo po yun. Parang makakalimutan mo lahat ng utang mo talaga. Pagka ganitong panahon, tapos ganito ang paligid mo, puro green, may mga magagandang bulaklak. So, ayan po. Alam nyo naman po kung... hindi pa pala ako nakapag-video, Hindi ko pa nasabi sa inyo kung bakit matagal po akong hindi nag-upload ng video. Siguro sasabihin ko na ngayon dito. But anyway, maraming salamat po at sana po huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment below. Diyan. I-share nyo po yung Buhay Amerika with Ate D. Kasi ang kunti pa lang yung ating subscriber dyan. Ayan ang gusto kong Pero pag nakasitol na po ako, ayan, mag-live tayo doon sa Buhay Amerika with Ate D. Maraming salamat po. Ayan. Hello. Magandang araw. Ito po. Umuulan pa din at nandito pa rin ako. Umalis po ako sa Pilipinas December 29 po ako dumating dito. Ayan. But anyway, welcome back po. Buhay Amerika with Ate D. Ayan. Ulan-ulan po dito ngayong araw na ito. At huwag pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, at mag-comment po. Ito po, kwento ko lang po ito. Matagal po akong hindi nakapag-upload sa channel natin, yung Buhay Amerika with Ate D. At saka yung sa English channel ko po, kasi nagkasakit po ako. Na-diagnose po ako sa osteoporosis. Tapos yung doktor ko po, binigyan po ako, nariritahan po ako ng gamot na
para sa osteoporosis. Yung gamot ay alendronate. Ayan po, para po yun sa buto, para pa-strong ng buto. Alam ko po yun, kasi alam niyo po, nagtrabaho din po ako sa medical field, yung caregiver po ako, at nagbibigay po ako ng mga gamot nung araw, until na nag-retire po ako. Ayun. So, alam natin ang mga, medyo may kaalaman din tayo kung ano ang maging epekto at anong mga side effect po ng gamot. So, medyo nakakatakot, pero siyempre, gusto ko po na gagaling din. Kasi yung buto ko po ay very fragile na. Kasi, since siguro na medyo naanuhan lang na wala akong iniinom, nagbabitamin D po ako, pero wala po akong calcium na iniinom nung nagme-menopause po ako. Kasi yun po pala ang dapat gawin mo kapag nagme-menopause ka na. Dapat may mga supplement ka doon. Pero sa case ko po, hindi ko po ginawa yun. So, yun po ang naging decision ng doktor. At ako na may sinunod ko. Pagdating po ng gamot, sinunod ko po yung instruction talaga. Ininom ko po yun. Ininom ko yung gamot. At siyempre, yung instruction na hindi ka pwedeng humiga, hindi ka pwedeng, yung upright ka. So, yun, ginawa ko yun. Walang, lahat ng instruction lang para sa gamot sa pag-inom. Ginawa ko po yun. Ang, siguro pagkalipas ng mga ilang oras, kasi nung umaga na yun, ininom ko, alas 7. With empty stomach, with a lot of water. Kasi yan ang instruction. Ginawa ko yun. Tapos, nagbihis po ako, wala ko naman, malakas po ako. Nagbihis po ako, pumunta po ako ng appointment ko po. Mayroon po akong appointment doon sa physical therapy ko. Kaya ginawa ko din yung physical therapy. Alam niyo po, nung pagdating ko po sa bahay, umuwi po ako. Pagkatapos ko ng therapy, nakauwi lang ako po sa bahay. Ginutom po ako. Siguro mga 11:30 na ng ano na yun. Hapo. Ay, hindi. 11:30 ng tanghali na. Siyempre, umaga pa rin yun, di ba? Ang nangyari po, ano po yun? November 10. Yan po yung araw nang nangyari sa akin. Yan po yung unang-una ko sanang gamot na ininom. Alam nyo po, nung pagdating ko sa bahay, after ng therapy ko, siyempre nagutom po ako. Nag-ano po ako, ininit ko yung pagkain ko, isda lang po na may gulay. Isda na may gulay, yan po yung pagkain ko, Ininit ko po. Nung pagkatapos kumain, nakasubo lang po ako siguro mga 3 subo. Gulay pa lang ang nakain ko, hindi ko pa nakain yung isda. Nung na po, bigla pong may uminit sa katawan ko. Yung init na galing dito sa tiyan ko, pababa sa mga paa ko, papunta po dito papunta na sa ulo ko. Tapos ito po yung yung vision ko, na po to, blurry na siya. Ayan, blurry na siya. Talagang grabe po ang naramdaman niyo, parang may strike na gumagano-ganon sa mata ko. Ayun. Tapos yung cellphone ko po, nag-iisa lang po ako sa bahay nung time na yun. Ang cellphone ko po, sinikap ko na itabi na kasi sa isip ko ay baka tatawag ako ng 911. Hindi ko na po nagawa. Nung tumayo po ako kasi nasa lamesa ako nakaupo. Tumayo po ako. Nung pagkatayo ko, umikot po ako doon sa kasi wala po akong tubig kasi ang akala ko ay baka ako iinom ako ng tubig. So, umikot po ako dun sa lababo, kumuha po ako ng tubig. Doon po, yun lang po ang last na may malay pa ako. Uminom ako ng tubig doon sa lababo, yung thermos ko po na may tubig. Yan po yung hawak ko. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. Nagising po ako, nasa sahig na. Yun, nagising po ako, basang-basa ng pawis. At nung nagising po ako, dinilat ko yung mata ko. Sabi ko, parang inano ko, saan kaya ako? Tapos nung iniikot ko yung kung iniikot ko yung mga mata ko, yung paningin ko, o yun, sabi ko, ay, hala, bumagsak ako. Yun. Tapos alam niyo po, sinettle ko muna, kasi tumawag po ako ng mga kaibigan din, na pwedeng tumulong sa akin.
may dumating din na tumulong, no? Yung ano, yung kasama ko na tinitirahan sa bahay. Yun, dinala po ako sa emergency para matingnan lang din yung concussion. Kung mayroon ba. Para for sure lang, kasi walang nakakaalam, walang nakakakita kung paano ako bumagsak. Pero may bukol po ako dito sa ulo. Malaking bukol po. Hematoma kumbaga. Masakit po nung mga time na yon. Tapos alam niyo po, nung pagkaano na po, doon sa hospital po, nagkaroon ng maraming exam, x-ray, CT scan, tinignan yung heart, ganun. Wala naman po, lahat po ay maayos. Maayos ang lahat. Tapos, dinischarge naman ako ng hospital, ng doktor. Umuwi po ako sa bahay. The next day, siyempre follow up sa doktor, di ba? So, gumawa po ko ng appointment para sa aking doktor, primary doctor. Nung pagkatapos doon na po nag-umpisa yung lahat ng naging busy na po ako. Naging busy na lahat yung araw ko. At saka siyempre po, para din po sa aking kapakanan ng aking health. Medyo nagpahinga po muna ako. Naglaylo muna ako ng ilang buwan sa YouTube. At saka sa ibang social media, yung sa Facebook ko po, yung ganyan. Kasi po para mabigyan ko po ng atensyon muna ang aking katawan, ang aking health. Doon po nagkaroon ng maraming appointment dito, appointment doon, yung mga lahat po, labs, test, mga scan. Tinignan po yung heart ko. Bago po ako dito umuwi, yung last ko po ay in-ultrasound yung aking heart. Pero since na the next day, alis po ako, hindi na po nagawa na hindi na po nila nagawang anuhan ba ako ng result. So, pagbalik ko po siguro muna kung sa medyo matagal-tagal po ako dito sa Pilipinas. So, pag uwi ko po siguro tsaka ko palang malaman ang result ng ultrasound ng heart. Pero sa lahat po ng doon po sa wala naman pong nakikita sa sa heart. Talagang lang. So, ang ko lang doon, siguro dahil sa gamot. Kasi isa yon sa mga nababasa kong side effect ng gamot. So, sa palagay ko, ang isa sa side effect yun ng gamot, bakit ako natumba. Yun po, sa akin lang po yun ha. Hindi ako doktor. Pero siyempre sa mga doktor naman, walang sinabi na kung iyon ba talaga. So, siyempre, hindi natin no. So, walang yan. Pero sa akin, iyon ang nasa isip ko na dahil yun sa gamot na ininom ko, kaya ako natumba. Yun po. So, ayan, maraming salamat po sa pakikinig. At sana maliwanagan po kayo kung bakit ako hindi nakapag-upload ng ilang buwan. Ayan, maraming salamat po. At ngayon po ay nandito na po ako sa Pilipinas. Ayan, siguro pahinga muna ng konti or marami po akong gagawin dito sa Philippines. So, malalaman nyo rin po yun sa susunod natin ng mga episode. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Buhay Amerika with @TV. Ingat po tayong lahat. Sa mga kababayan ko, kung saan man kayo sulok ng mundo, mag-ingat po tayong lahat. God bless at bye-bye po.